Today is a good day. Ayo! Yan o. Ayo! Morning, sir. Morning. Yan o. Lenovo. Lenovo. CDR Mix. Wow! Speaker. Yo! Thank you! Until next time. Isa na yata ito sa pinakamasayang araw ng aking buhay dahil sa wakas kahit gaano kahaba ng madilim na gabi, darating at darating pa rin ng bukang liwayway. November 2011. After college ay pinasok ako ng best friend ko na si Angelo sa kumpanya na pinagtatrabahuan niya. Pero hindi ako natanggap bilang dancer. Kaya ginawa na lang akong data encoder. At katulad ng karamihan, sinubukan ko ring akyatin o tuklasin kung hanggang saan ako dadalhin ng aking kakayanan. Kaya naman siksik-liglig rin ang binigay nitong karanasan. Kaya kahit sa kasalukuyan tapos 1.5 dekada na ang dumaan, konektado pa rin ako sa kumpanya. Pero ngayon nga ay bilang IT and Data Analytics Consultant at isa nga sa parte ng trabaho ay ang i-maintain ang mabibigat na database. Kaya kasama sa napagkasunduan ang laptop na gagamitin at dahil nga hindi na kayang ayusin yung laptop na nasira, pinalitan na lamang ito ng bago, kaya kumain din ng ilang buwan ang proseso at ngayon nga ay nandito na ito sa aking harapan. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa mga taong pinagbigyan ang aking kahilingan. At dahil nga dumating na ang pinakahihintay kong araw, oras na rin para ipagpatuloy ang paboritong libangan natin. May 1 taon na rin pala simula nung lumipat kami, specifically dito sa lugar na tinitirhan namin ngayon. At ang totoo, hindi ko akalain na tatagal kami ng higit taon dito. Dahil nga, nasabi ko naman po sa mga nakaraang episodes na ipinahiram lamang sa amin itong area para makapagsimula ng bagong buhay dito sa isla. At the same time, dahil nga bakante rin ito at wala rin namang gumagamit, kaya kesa hayaan na lang na maging masukal at magmukhang haunted house. Hindi ba magandang ideya kung merong tumirang pamilya? Pero aware din kami sa isang side ng reality na eventually lahat ng nagawa namin dito, pagdating ng oras na kailangan na naming umalis ay kailangan rin naming iiwan. Pag naisip ko nga yun, parang bigla akong tinatamad. Bakit ka pa magpapakahirap ayusin at pagandahin ito? Hindi naman sa'yo ito. Pero dahil maraming sides ang reality, tulad na lang ng lahat tayo wala naman talagang pag-aari dito sa physical na mundo. At lahat tayo pagdating ng araw ay lilisanin rin ito. So why not make the best out of it hanggat nandito pa tayo? Dahil nga meron na kaming daanan sa harapan, sobrang bihira na lang kami dumaan dito sa likuran. Ito pala yung daanan palabas kila Tito at kailangan nga nating buhayin ulit para sa panibago nating proyekto.
108 hakbang ang distansya mula dun sa pinagkuhanan hanggang dito sa pagtatambakan. Mga pinagtibagan pala ito ng nirenovate na homestay ng kapatid ni tita. Perpekto itong panambak dahil mga retaso ito mula sa tinibag na konkreto. Hindi kasi ideal kapag buhangin dahil mabilis itong aanurin. Bawat sako ay may bigat na 15 to 25 kilos kasi nakadepende siya kung gaano kasiksik yung semento. At mano-mano natin itong bibitbitin, ihahakbang ng higit 100 patungo sa pagtatambakan. Sa pagbalik ay another 108 steps. Pero dapat kalmado lang ang bawat hakbang. Kumbaga, ito yung rest period natin in between sets. Hindi madali, masakit sa kamay, sa balikat, actually sa buong katawan. Pero kung iisipin, wala naman talagang madali sa buhay. Kakahanap natin minsan ng madali at mabilis na daanan. Mas lalo pa tayong napapalayo at nahihirapan. Pero minsan pansin ko na kapag mahirap ang gagawin, naghahanap ako ng karagdagang dahilan. Kaya naman sinilip ko rin ito sa anggulo ng ehersisyo. Kasi sa regular exercise, ang objective natin kaya willing tayong gawin kahit mahirap ay para sa magandang pangangatawan at manatiling maayos o mabuti ang pakiramdam. At dito naman sa ginagawa natin ay merong karagdagan sapagkat dito meron tayong nabubuo. Kung merong bodybuilding, dito naman ay we are building our home gamit ang parehong lakas na ibinubuhos natin sa loob ng gym. Konektado pa itong creek sa dagat kaya sumasabay rin yung level ng tubig nito sa high tide at low tide at sa tuwing bumababa nga yung tubig, madalas may mga basurang naiiwan sa parting ito. At the same time, hindi rin siya maganda sa mata. Tipong isang mahabang linya mula sa kalsada. Tapos pagdating sa dulo, magulo. Kinapos kasi yung materyales noong ginawa ito at may 3 metro rin ang hindi natapos. Though hindi pa naman talaga siya totally tapos dahil sa pagkakarinig ko may mga plano na sila para dito. Ang ibig ko palang sabihin sa sila ay ang pamilya nila tito at tita. At disclaimer na lang din po pala, itong area na tinatambakan namin ay parte pa rin daw ng property nila. Dahil bago rin namin gawin ito, ipinagpaalam ko rin muna.
Sa loob ng higit 1 taon, hindi ko na mabilang yung dinaanan naming lubak o balakid na pwedeng maging dahilan para itigil itong ating nasimulan dito sa pag-improve nitong tinitira namin at sa paggawa ko ng video tulad nitong napapanood ninyo. At dahil baguhan sa ganitong larangan ay alam kong parte lamang ito ng proseso para matuto. Kaya tuloy lang po itong kabanata ng ating storya. Maraming salamat dahil nandyan ka pa rin, pamilya. To be honest, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam paano eksakto mag-a-unfold ang bawat pahina nitong aming kwento. Baka bukas makalawa paalisin na kami rito. O pwede rin namang bukas makalawa ay magkaroon kami ng kakayanang mabili ito o kaya makabili ng ganito. Ay ewan, Diyos na ang bahala sa part na yan. Bilang tao, patuloy na lang nating kilusan ang kailangang kilusan sa mga bagay na nasa ating harapan. May 2024, noong gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila sa kagustuhang masimula ng paglalahad ng sariling storya kasama ang munting pamilya dito sa isla. Malinaw sa akin saan ang patutunguhan pero akin ring natutunan na ang buhay ang masusunod kung saan ito idadaan. Kaya naman atin na lamang itong susundan habang dinodokumento ang mga aral at kwento sa mismong proseso nito na siya na ring magiging libro na pwedeng balik-balikan pagdating sa paroroonan.